Yan yung pamana na antique. Hindi. Ito yung ano, ito yung old na singer na hindi marunong kumanta. Ito yung ano, yung makina ng mga lola namin noon. Tapos, nung mahina na sila, syempre kailangan nila ng pera, binibenta nila ito. Pero matagal na itong makina na to. Nung ibinibenta nila to, nalaman ng kapatid ko, so binili ng kapatid ko itong makina to. Makina, kahit na lumang-luma na siya. Kasi itong makina na ito, kapag ito yung pinagkakitaan nila noon, nananahid siya ng mga damit, bukod sa pagtitinda sa palengke, nananahid siya ng mga damit, binibenta sa probinsya, o kaya kung sino yung mga nagpapatahi sa kanila ng uniform dito, tumatanggap sila. At saka memorable po sa akin, itong makina na to, noong 6 years old pa lang ako, dito ako natutong malahi. Yeah, Ang may kwento itong makina na to kasi yung kumot ng lola ko noon, inupit ko siya habang wala sila sa bahay. Balik pa lang ako, iniiwan na ako noong 6 years old. Mga 5 years old, iniiwan na ako nila noon. Inupit ko yung kumot sa diretso, tapos pinagpaklog ko siya, tapos pinahit ko dito sa makina na to. Pero hindi pa ako marunong manahin noon. First time kong mawak ng makina, dahil sa nakikita ko lagi yung lola ko na nananahit. Napaandar ko siya at alam ko yung ginawa ko. Napagduktong ko yung pinunit ko, yung ginunting ko na kumot niya. Pinihit ko yun, hanggang dulo, siguro mga ganito kahaba. So, pagdating ng lola ko, nakita niya nung matutulog na siya, nakita niya yung kumot niya punit. Nanatahi. Yun, napagalitan niya ako noon. Tapos, ang nahaba ng kuko niya, pinurot-purot niya yung singit ko. Napakasakit noon. Hindi ko yun malimutan na ginawa niya sa akin. Kasi dahil sa makina na to. Pero, naging memorable sa akin yan dahil dito ako natuto sa makina ito na manakit. Kasi nung may wastong edad na ako, mga elementary, ginagamit ko na talaga siya. Nananahi ako ng sikat na unan. Kasi kapag may kulit sa mga damit ko, dito ko siya tinatahi. Hanggang sa marunong na ako magtabas ng damit. Tapos nung nag-asawa na ako, sa mga damit pala ng panganay ko at sa pangalawa kong anak, imbis na bibilihin ko siya, dahil sa kapos, walang pambili, dito ko siya tinatahi. Yung mga lumang damit ko na mga medyo bago-bago pa na hindi ko na sinusuot, ginugupit ko yun, tinatabas ko. Ginawa ko lahat na damit ng mga anak ko. Tapos ito, mula nung dumating ako, galing abroad, ngayon ko lang siya bubuksan. Kasi akala ko, sirang-sira na siya. Sirang-sira na ito, baklas-baklas na. Ayan o, baklas-baklas na. Labit na siya. Baklas-baklas na siya, o. Tignan nyo. O. Ayan o. Lumang-luma na siya, karag-karag na siya eh. Pero sabi ng kapatid ko na gumagana pa daw siya. So ngayon, susubukan natin kung talagang gumagana pa. Dahil mula nung dumating ako, ngayon ko lang siya mahawakan. Ngayon, susubukan natin siya kung gumagana pa. Ito, marunong ako magkabit nito. Tapos, titignan ko kung okay pa. Ayun. Meron pa naman siyang sinulit na natitira. Pero, madumi nga lang. Medyo kinakalawang na. Kailangan ko pang punasan ito ng may langis sa makina para medyo bumago-bago ng konti at matanggal yung kalawang niya. Kasi kinakalawang na matagal nang hindi ko nagamit ito mula nag-abroad ako. 23 years. Okay pa naman. Tapos titignan natin dito kung pwede pa. Kasi mayroon na siyang problema dito. Teka lang.
nawala na sa ayos. Pero marunong pa naman ako magkabit. At saka yung ito niya pala, hindi na siya original, kundi yung tela na lang, yung tela na ginupit. Ayan, pwede, pero gumagana pa siya. Ah, yun na lang pala yung ginamit. Ayan o. Umiikot pa siya. Kailangan lang linisan para magamit ulit. O, ayan o. Okay. Gumagana pa siya, kaya lang ano, medyo mahigpit kasi nga pinakalawang. Ayan, okay na siya. Okay pa. Oh. Tapos dito niya, konting langis lang to. Konting langis lang. O yan, pag nagawa ko na siya, pag ano, konting langis lang yan. Tapos gagamitin ko ulit siya na ano, na pagtahi-tahi. So, makagawa na ako ng basahan kasi mabili ang basahan namin sa baba eh. Yung mga maliliit na ganyan. Tsaka ang ganda nito. Oh, ayan. Kasi ano, 'di ba yung singer na tatak? Oh, ano yung singer siya? talaga siya oh. Yung Parang yan talaga yung natanggal na yung pinaka-original. ano niya, natanggal na yung ano niya, pero andyan pa rin. Ayan, oh. andyan pa rin, singer. Yun nga, parang mga antique na brand yan. Bali, ipinanganak ako is, ano, nung 6 years old kasi ako, ano na, nabili na nila ito ng 5 years. Ay, grabe, tagal. O, So, di ganun siya sabihin mo na katibay, lang no? na magpi-15 years na to. Ganun siya katibay, no? Oo, mo, gumagana pa siya. Grabe. Oo. Kaya nga, ang tibay talaga. Yan yung ano eh. Yan yung mga talento na kapag So, natuto ka talagang by next vlog, pag nag-vlog ako ng tatabasin kong damit, dito ko na, ano, dito, gagamitin ko na ito. So, ngayon, ano, maganda to. Ito pala, Oo. pwede man tong papalitan lang yung ito, ano papalitan na lang namin itong ano nito, itong, ganito para, itong ano niya, kahan niya, papalitan pa namin ito para magamit ulit. Mm. Buti na lang kamo, binili ito ng kapatid ko sa lola ko, hindi na nabenta sa iba. At least, meron pa rin silang, ano, yung iniwan sa Naiwan akin na alaala. alaala. Kasi napaka-ano talaga nito sa akin eh, itong makina na to. Sabi ko nga noon, May sentimental value. uy, tignan mo nga kung baka ibenta niya yung makina niya, sabihin mo, bibilihin ko. Sabi ng kapatid ko, nabayaran ko na nga. Saka yun lang po ang isi-share ko sa inyo na napakalaga ng isang bagay na kung maaari, huwag nang ibenta. Kung maaari, ikip na lang kasi mapapakinabangan yun ng matagal. At isa pa, parang hindi mo kasi mababayaran yung mga bagay na matagal na nasa memory mo na malaki ang naitulong sa'yo. May ano, sentimental value. May value. Yan yung mga bagay na... Maraming salamat.